Hollywood TV. Hindi mawari ni Irish ang lahat ng kasiyahang dumaloy sa kanyang mga ugat at buong katawan. Hindi pa niya naramdaman ang ganoon sa buong buhay niya. Lahat ng iniisip tungkol sa kanyang pagiging hubot-hubad bago nakalimutan si Alexander at ang gusto lang niya ay ang ganoong klase ng kasiyahan. Si Alexander sa kanyang panig ay matagal nang naghintay sa sandaling ito. Oo, nagkaroon siya ng makatarungang bahagi ng mga babae sa buhay. At nang dumating si Katrina, huminto ito at tumutok sa kanya. Pagkatapos ni Katrina, tinuon niya si Jade pero wala na rin siya. Gayunpaman, sa umpisa pa lang ay nananabik na siya kay Irish at natalo ng kanyang napakagandang katawan ng iba. Puro heavenly ang lasa at amoy niya. Inalis niya ang kanyang sinturon at sa isang paraan o iba pa, tinulungan siya ni Irish na hubarin ang kanyang pantalon, na nabubuhay lamang siya sa kanyang boxer. Lumuhod siya sa harap niya at laking gulat niya sa umbok sa harapan niya. Napaungol si Alexander, yumuko at hinalikan ang kanyang mga labi, hinahaplos ang kanyang katawan sa proseso. Hinalikan niya ito ng labis na sumakit ang kanyang private part sa sobrang pagpipigil. Kailangan niyang gamitin ito, ngunit kung handa na si Irish. Ang kanyang mga labi ay nag-aatubili na lumipat mula sa kanyang mga labi patungo sa kanyang leeg at sa kanyang dibdib, kung saan sinipsip niya ang dalawa ng walang hating atensyon. "You're so beautiful, princess. Perfect actually. I want to kill myself right now. I want to make sweet passionate love to you, and I feel so stupid for forgetting to stash my drawer with condoms." Sabi niya habang hinahalikan ang katawan niya. Pagkatapos ay napaatras siya at napapikit ng mariin, sa frustration. "Parang gusto kong barilin ang sarili ko ngayon." Kitang-kita ni Irish ang sakit sa kanyang mga mata. Siyempre sinabihan siya ni Diana na gumamit ng proteksyon para sa sarili niyang kaligtasan. Inaasahan ng batang babae ang isa pang makapigil hiningang orgasm at hindi makapaniwalang hihinto si Alexander. "Are you, clean?" Tanong niya sa mababang tono. Tumingin si Alexander sa kanyang mga mata, hindi naniniwala na siya ay muling isinasaalang-alang. Tumango siya. "I swear I am. I always had protected sex except with Kat, and she was clean too. After her, it was back to protected sex." Tiningnan siya ni Irish sa pamamagitan ng kanyang mga pilik mata. "Sige, naniniwala ako sa'yo," sabi nito sa mababang tono at hinalikan siya. Marahang ibinaba ng mga kamay nito ang boxers nito at nang imulat niya ang kanyang mga mata para makita ay napabuntong hininga siya. Ito ay ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng private part ng lalaki sa katotohanan bukod sa oras ng reproduction class noong high school. God, marahil ang muling pagsasaalang-alang ay isang masamang ideya. Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay napakalaki at mahaba. Ang boxer ay gumawa ng mahusay na trabaho upang panatilihin ito sa "Was that 8 inches?" At parang ang laki nito at mas mataba pa sa pulso niya. Kakasya ba ito? Humalakhak si Alexander na kanina pa nakatingin sa kanyang pagkakabighani. "It's gonna fit in perfectly, baby," sabi nito sa kanya na parang binabasa ang iniisip niya. "Kung patuloy kang nakatingin sa akin ng ganyan, I'm gonna fuck you so bad." Ngumiti si Irish at dahan-dahang itinaas ang kamay para hawakan ito. Hindi lang ito malaki at malaki, matigas din ito sa bato. Jeez, ang sarap sa pakiramdam. Napapikit ng mariin si Alexander at napaungol. "Fuck, baby, ang sarap sa pakiramdam." Namula si Irish sa kanyang wika. Dagdag pa, nalilito siya dahil wala siyang ginagawa, hawak lang niya ito. "I personally love being blowed, but I'll save that for later. Right now, please let me make love to you." Nagmamakaawa siya na parang nasasaktan siya. Marahan niya itong itinulak sa kama, hinalikan ang mga labi. Gumapang ang mga kamay nito papunta sa kanyang private part, naramdaman kung gaano ito basa. Nang mapansin niyang wet ito ngunit hindi ayon sa gusto niya ay hinalikan niya ito pababa at pagdating sa kanyang destinasyon ay lalo pa niyang hinalikan. Si Irish ay muli, isang umuungol na gulo. "Yes Alex, just like that, don't stop, Ngunit humiwalay siya at napaungol siya sa frustration. Hinalikan niya ang kanyang private part ng isa pang beses at lumapit sa kanyang tainga, lahat ng ito habang nakaposisyon ang kanyang part sa kanyang pasukan. "Are you ready, baby? It's going to hurt, but just for a while, okay? And I just want to let you know I love you so much." Nang siya ay tumango, hinalikan niya ang kanyang tainga at itinulak ang kanyang private part sa kanyang pasukan. Napaungol si Irish at hindi komportable na lumipat sa ilalim niya. Hinalikan niya ang labi niya. "Sorry baby," aniya at sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang itinulak papasok, naramdaman kung gaano siya kahigpit. Nararamdaman niya ang sarili niyang nabasag ang isang ugat. O kawawang Irish na napasigaw na may luhang umaagos sa kaliwang pisngi.
Masakit Alex. Gusto mo itigil ko na? Tanong niya na nakatingin sa nakapikit nitong mga mata. Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Pagmamakaawa niya gamit ang malambing na boses. Dahan-daang iminulat ni Irish ang kanyang mga mata at hinalikan ni Alexander ang kanyang mga luha. I love you too Alexander. And no, I don't want you to stop, keep going. But be gentle. Muli siyang hinalikan ni Alexander at dahan-dahang itinulak ang natitirang bahagi. Napaungol din siya sa sarap na sensasyon. God, it feels like home. Aniya at marahang umatras bago muling itinulak papasok. Alam niyang may sakit si Irish kaya nagtagal siya kahit na gusto niyang pumasok ng buong lakas. Hindi siya ang lalaki para sa slow sex pero para sa kapakanan ni Irish, magtitiis siya. Sinipsip niya ang kanyang dibdib habang hinihila ito at tinutulak sa maindayog na paraan. Nang mapansin niyang komportable na si Irish sa koneksyon, nagsimula siyang mag-pump in at out, kahit na nataman ang kanyang G-spot sa proseso. Alexander, fuck yeah, right there, it's so good, don't stop, ungol ni Irish, hindi maimulat ang mga mata. Halos hindi na gumana ng maayos ang utak niya. Oo, medyo masakit ang pakiramdam, kung isa sa alang-alang ang laki ng lalaki doon, ngunit ang kasiyahan ay higit sa 10 beses kaysa sa sakit. Sa katunayan, ang sakit ay nakadagdag sa kasiyahan. At napakahusay ng ginagawa ni Alexander, naramdaman niyang mahal siya. At least first time niya ay may kasamang lalaki na minahal siya at minahal niya bilang kapalit. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagbomba ni Alexander sa loob at labas ng kanyang katawan, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng pagnanais na gusto pa. Please go faster Alex, yeah, faster, harder, yeah, just like that baby, keep going, faster baby. Kung sa ibang pagkakataon, magugulat na lang si Alexander sa sinabi ni Irish pero sa ngayon, halos hindi na gumana ang isip niya. He was trying hard not to come cause hell. Ang ganda ng private part ni Irish at ayaw pa niyang masira ang saya. Totoo, mayroon siyang mahusay na stamina at maaaring pumunta ng 3 o 4 na round sa isang hilera, ngunit para kay Irish, kailangan niyang gawin ito ng malumanay at pagkatapos ng mga pagitan upang hindi siya masyadong masakit. Patuloy na nagbobomba si Alexander, hindi niya magawang idilat ang sariling mga mata. Lalong lumakas ang pagkakahawak ni Irish sa kanya, at alam niyang malapit na siya sa kanyang peak pero hindi siya tumigil. Bagkus, mas mabilis siyang lumalim, palalim ng palalim at sa isang matinis na sigaw mula kay Irish. He knew she had come so hard. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang mukha nito at naniniwala siyang she had never looked prettier. Ang mukha na iyon ay tatatak sa kanyang isipan magpakailanman. Nagpatuloy siya sa pakikipagtalik at alam niyang malapit na siya. Patuloy na umuungol si Irish sa hindi mapigil ang pakikipag-ugnayan niya na nag-e-enjoy pa. The way Alexander was pumping made her regret kung bakit hindi siya nakipag-sex kanina. It was so damn good. Napakabilis ng pagbomba ni Alexander na nang sa wakas ay dumating siya, ginawa rin ni Irish ang parehong muli. 4 earth rock ang orgasm sa loob ng 40 minuto. Hindi na siya maaaring humingi ng higit pa. Hindi agad nakabunot si Alexander. Nanatili siya sa kanyang private part na parang tahanan, tinatangkilik ang kanyang sariling orgasm at hinahalikan siya sa proseso. Ayaw pa niyang umalis, kaya hinalikan pa niya ng kaunti ang labi nito. That was so fucking awesome, baby girl, hinalikan niya. I'm glad I was your first. Isa pang halik. Plus I'm sure buntis ka 4 triplets na. Hahalikan pa sana siya nito pero humagik-gik ito. I can't be pregnant. I checked my app and these are my free days. Confident na sabi niya. He smirked at pulled out now, laying next to her, parehong kumikinang ang katawan nila sa pawis sa mainit na pagtatalik. Well I'm telling you, I know my load. That was triplets. Hinila siya nito papunta sa kanya at hinalikan. Mahal na mahal kita, princess. At mahal din kita, sabi niya, nanlilisik ang mga mata sa antok. Napahikab siya at napangiti si Alexander sa sobrang cute niya. Matulog ka na mahal ko, sabi niya sabay haplos sa buhok niya in a soothing manner. Makalipas ang ilang minuto, nang mapansin niyang natutulog siya, nagsalita siya. I don't know why you fell in love with a monster like me, but I appreciate it. You're the best thing that happened to me and I'll never let you go. Someday, somehow, I'll put a ring on your finger, princess. Pero hindi nakatulog si Irish dahil narinig niya iyon, at medyo lumundag ang puso niya. Kinaumagahan, nagising si Irish sa amoy ng pancake at eggs. At ramdam niya na may nakatingin sa kanya at pinaglalaroan ang kanyang mga nipples. Napaungol siya at nagmulat ng mata. Oh man, paggising sa pinakagwapong lalaki ay ang pinakamagandang bagay kailanman. Napangiti siya habang hinahalikan nito ang labi niya. Lalo siyang nagpapasalamat na wala siyang bad morning breath. Good morning princess. Binati niya ito at hinalikan at sinipsip ang kanyang dibdib sa pagkakataong ito. I could do this for ages.
Humagikgik siya. Well, I wouldn't mind because I actually enjoy it. A lot. Thank you ma'am. Be rest assured your boobs are mine now. Kaya kumain ka na, para mas marami akong oras para kainin ang boobs mo mamaya. Tinukso siya ni Alexander at humagalpak siya ng tawa. Nakatitig lang siya. You're gorgeous, Kate, and this is not supposed to be rude, pero mas mahal kita kapag nakahubad ka, kasi every single part of you is beautiful. Tumingin siya sa mga mata niya at hinalikan siya. Thank you Mochino. He chuckled this time. So because I called you by your middle name, you had to do same. You're a case babe. Kumain ka na. Hindi mo ba ako sasamahan? Umiling siya. No, cause I need you all energized. I need to make love to you all day. More like fuck you till I change your catwalk. Mapaglarong ipinikit ni Irish ang kanyang mga tainga. Wala ka namang mouth filter diba? Tumango siya. Yup, no mouth filter. I wanna fuck you till you can't even walk without help. That's why I didn't clean you up last night, because I had the intention of bathing you while making sweet passionate love to you. Mariin na napapikit si Irish sa sinabi nito. Gusto mo akong linisin? Tumango si Alexander. Yes baby, that's the right thing to do. But you were too tired. I personally didn't want to let you sleep with blood all over you. Forget about that anyways, I'm gonna clean you up this morning. Nararamdaman na niya ang sarili niyang basang-basa. Sorry about the blood on your sheets. It's nothing baby, kumain ka na. Malayo pa ang lalakarin natin. You're my meal for today. My complete meal. At tama si Alexander, they made love sa shower, sa pool, sa sopa, sa sahig, sa kusina at pabalik sa kama. Oh, tama si Alexander dahil sa pagtatapos ng araw, nagtagumpay siya sa pagpapalit ng catwalk ni Irish at kailangan niyang tulungan itong maglakad. Oh my god, you slut. You guys did it in the pool. Shit. Unbelievable. And to think kahapon ang first time mo, ni hindi ka makalakad ng maayos at kailangang putulin ni Irish si Diana. Goodness, would you shut up? Sumasakit ang ulo ko. I need rest. Umiling si Kenny. No rest for you Missy. Can't believe you had so much pleasure on your first night. My first night was so fucking boring and worst. Never pa akong na-fuck sa pool, yet you were. Galit na galit ako. Tumango si Diana. For the first time, I agree with you. I'm so pissed. She's had so much pleasure. I'm jealous. Gulat na napatingin si Irish sa kanilang dalawa, idinagdag pa nito na pagod, hindi man lang tumulong ang kanyang mga kaibigan. Umiling siya at tumayo para kumuha ng gatas. Baliw kayong dalawa. I regret ever telling you guys what went down. Well bitch, nasabi mo na, so deal with it, sigaw ni Diana. God, you're so lucky. Sana ganyan ang una ko. Naglakad pabalik si Irish na may dalang baso ng gatas. I wish your first time was like that too, baby. Anyways, Alexander is inviting us, as in, you guys and I, over to his mansion, for dinner. Parehong hingal na hingal sina Kenny at Diana. Really? When? Sabay na tanong ng dalawa. Tumango si Irish. Yes, really, and it's tonight. He just wants to get to know you all. My mom and grandma would also be there. I'm really excited to see your reaction when you guys see the mansion. It's so huge and nice. Panipi. Yan ang pinakamagandang balita na narinig ko ngayon. You know what? Let me go get ready, malilate na tayo. Tuwang-tuwang sabi ni Kenny na drama queen, habang nakatingin sa oras na 2 p.m. Tumawa si Irish. We're not going until 7 p.m, so calm down. Anyways, I need my beauty rest, para makapaghanda ka na talaga. Diana, maghanda ka na rin. Tumawa si Diana. Syempre, mapapagod ka, grabe ang gulo mo kagabi. I'll go with Kenny. Get some rest, princess, pang-aasar ni Diana. Halos palabas na ng pinto si Diana nang lumingon siya at nagtanong. Sabi mo pupunta tayo ng mama at lola mo. Nakausap mo na ba sila? Tumango si Irish. Oo, nagawa ko na, and they're coming. Masayang sumayaw si Diana. Good news, Alexander gonna be meeting his in-laws for the second time. Is it just me or are those wedding bells and songs outside I hear? Tumawa lang si Irish. Shut up and get out. Lumipas ang mga oras ng malabo at hindi nagtagal, oras na para pumunta sa mansyon. Ang kawawang Irish ay hindi man lang makatulog dahil ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nakakagambala sa mga tanong tulad ng, is this dress good for such an outing? Paano kaganda ng bahay niya, para malaman ko kung kailangan kong magmadali sa mall at kumuha ng ibang outfit? Are we having French o Italian food? Sana may caviar. Labis na nainis si Irish sa mga tanong nila na binigay niya sa kanyang pagtulog. You guys drive me crazy.
Wear whatever it is you want to wear and how the hell am I supposed to know what we're eating? Galit na sabi niya. Naging dahilan yun para tumahimik sila. Kaya naman sa tahimik at tahimik, lahat sila ay naghanda at nagmaneho papunta sa bahay ni Grace para sunduin si Grace at ang lola ni Irish. So pupunta talaga dito yung kaibigan ni Irish? Tanong ni Alessandro for the nth time. Nainis rin si Alexander habang tahimik at maayos na iniimpake niya ang mga gamit ni Katrina sa isang malaking kahon. And for the 100th time, yes. Just shut up and leave already. Tsaka, sinabi ko na sa'yo na huwag kang papasok dito. Room. Oo, alam ko. Pero buong araw akong naghihintay ng hapunan at hindi ako makapaniwalang hindi ako dadalo dahil pupunta ang batang babae na iyon. Hindi niya ako nakikita dahil halatang iniisip niya na ako. Ako ay isang doktor sa St. Francis Hospital. Shit, so no food and future pussy for me because of you. Napahinto si Alexander sa pag-iimpake at nilingon ang kanyang brother. Paano ko kasalanan? Well, kung hindi ko kailangang pumunta sa ospital at magtanim ng mga fucking camera, kung gayon hindi niya ako makikilala at magkakaroon ako ng pagkakataon sa kanya ngayong gabi. Paliwanag ni Alessandro. You owe me one, you son of a bitch who also happens to be my madre. Inilibot ni Alexander ang kanyang mga mata at tumango. Fine, I owe you one. Pwede bang umalis ka na? Teka, bakit mo pa inaayos ang mga gamit niya? Curious na tanong ni Alessandro. First, you pack away her paintings. Now, her stuff. Hindi pinansin ni Alexander ang tanong at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Umalis ka na lang. Hindi ako pupunta kahit saan hanggat hindi ako nakakakuha ng sagot. Sabi ni kuya niya sabay cross arms. Napabuntong hininga si Alexander dahil alam niyang hindi aalis ang kanyang kapatid at malapit nang dumating ang kanyang mga bisita. Cause it's about time I move on from the chapter of my ex and give room, not this room dummy, but give space for the woman who is presently in my life. And I can't move on if I'm just gonna stash up Katrina things in a room, tama ba? I'll pack them and send to Italy, so now that you've gotten your answer, can you leave? Tumango ang kanyang kapatid. Fair enough, I agree with you, it's only fair that your new girl get all of you, and not just part of you. Sa unang pagkakataon sa buhay mo, may nasabi kang makatwiran. Maya-maya lang ay narinig nila ang doorbell, ungol ni Alessandro. Sabihin mo na lang sa chef na dalhin ang pagkain ko sa kwarto ko. Have a great time with the guys. Inilibot lang ni Alexander ang kanyang mga mata, inimpake ang mga huling larawan at damit at umalis upang salubungin ang kanyang mahalagang bisita. Binuksan niya ang pinto na may matamis na ngiti at laking tuwa niya nang iabot sa kanya ni Grace ang isang kaserola. Thanks, Tita Grace. You shouldn't have, I already called for a great chef. Sabi niya sabay yakap sa kanya at sa buong pamilya. Laking gulat ni Diana at Kenny na mayakap sila ng makapangyarihang Alexander Romano. Siyempre, iniligtas niya ang pinakamahusay para sa huli. Hinila niya si Irish sa isang mainit na yakap at buong pagmamahal na hinalikan sa noo. Pagkatapos ay dinala sila sa sala, huminto sa kusina para iwan ang ulam na dala ni Grace. Ang sabi lang ng chef ko ay ihain na ang hapunan sa loob ng 10 minuto, I hope you don't mind. Nagsalita ang lola ni Irish sa pagkakataong ito. Oh sweet boy, don't worry about us. We did not only come to eat, we came to get to know you better. Hindi lang kami dumating para kumain, para mas makilala ka pa namin. By the way, your house. I'm totally speechless. It's so beautiful. Yeah, it's the coolest mansion I've ever had. Sumabat si Kenny. Tama siya, ang cool ng lugar na ito. Dagdag ni Diana. She's right, this place is fucking cool. Dagdag ni Diana. Langgi little girl, saway ni Grace. At oo Alexander, mayroon kang magandang bahay. Ngumiti ng totoo si Alexander sa kanila. Thank you all. And you're always welcomed here. Lumingon siya at kumindat kay Irish na namumula na parang beetroot. Nagring ang phone niya at napaungol siya nang makitang ama niya iyon. Excuse me guys, I'll just take this. Sabi niya at naglakad palayo kung saan niya makikita ang mga ito, ngunit hindi siya nito pinag-uusapan. Hey Mochino, hindi mo ba ako pwedeng tawagan kahit minsan sa buhay mo? Kalmadong tanong ng kanyang ama. Anyways, alam kong masyado kang abala sa paggawa ng pera para maalala ang iyong matanda. Tumawag lang ako para tanungin ka kung maaari mong kolektahin ang perang inutang sa akin ng mga German. Dahil nagpadala ako sa kanila ng maraming cocaine at hindi ko naabisuhan tungkol sa aking pagbabayad. Napatingin si Alexander kay Irish at sa kanyang pamilya habang nag-uusap sila at matamis na nakangiti sa isa't isa. Papa, pwede mo bang sabihin kay Alessandro na gawin iyon? Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ng kanyang ama sa galit na boses. Nakatingin lang si Alexander sa mga magagandang tao sa harapan niya, ang magandang pamilya. At sa mismong pagkakataong yun, alam niyang ito ang maganda niyang pamilya.
I would love to do that, Papa, but at the moment, I'm taking care of something much more important. I'm about to secure a complete home for myself. Bago pa gustong magsalita ng kanyang ama ay nagsalita na siya. Mamaya na lang kita kakausapin, Papa. At pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Naglakad siya pabalik sa sala. I think dinner is served now. Let's go eat. Sa hapunan, nasiyahan ang lahat sa marangyang American food na inihain at nagbahagi ng maliliit na pag-uusap. Nagsalita sila tungkol sa paaralan, trabaho, lagay ng panahon, pagkain at iba pang maliliit na bagay. Nakakatakam ang dessert kaya ayaw nilang matapos. Ito ay isang triple caramel at chocolate cake na may mga strawberry na sinawsaw sa tsokolate. Pagkatapos kumain ng dinner, nanood sila ng handball game at oras na para umuwi. I hope you don't mind, Tita Grace, I'll love to take Irish somewhere tonight. If you want, I'll drop her off at your house after we're. Pinutol siya ng lola ni Irish. Or she can just stay the night with you after. Nagtawanan ang iba maliban kay Grace. Mom. What? Can't an old lady want great-grandkids? How selfish of you, Grace. Sabi ng lola na nagpanggap na kalungkutan. Napabuntong hininga si Grace. Fine, you can go with her, but take care of my baby girl. Masaya ang lahat sa naging desisyon. Thank you, Tita Grace. Nasa upfront na pala ang driver ko. Ihahatid niya kayo pa uwi, sabi ni Alexander sa kanila. Good night, guys. Nang sabihin nilang lahat ang kanilang good nights, at goodbyes, at umalis, tumingin si Irish kay Alexander. Saan mo lang ako gustong dalhin mamayang alas 9:30, mister? Makikita mo, sabi niya habang nagmamadaling kumuha ng jacket at hinila siya papunta sa kotse niya. Tahimik ang biyahe papunta sa kung saan man sila pupunta. Makalipas ang 20 minuto, napagtanto ni Irish na nasa isang sementeryo sila. Jesus, Alex, dinala mo ako sa isang sementeryo sa gabi. Hindi ako papasok doon. Takot ako sa patay. Umiling si Irish at nag-cross arms. Lumingon sa kanya si Alexander at hinimas ang buhok. I'm sorry, I just don't want this day to pass without doing what I want to do now. And you're with me, kaya huwag kang matakot. Anong gusto mong gawin? Pumasok ka, hihintayin kita dito. Napangiti ng matamis si Alexander. I know you too well at mas matatakot ka kung mananatili kang mag-isa dito sa kotse, kaya tara na, let's go. Alam ni Irish na tama siya. Malamang maiihi siya sa pantalon niya kapag iniwan siyang mag-isa dito, kaya labag sa loob, sinundan siya nito. Hindi masyadong madilim dahil may mga nagniningning na ilaw sa buong lugar. Naglakad sila papunta sa isang gated area at inilabas ni Alexander ang isang susi at binuksan ito at pumasok sila. Binuksan niya ang mga ilaw at hindi nakaimik si Irish nang makita niya kung nasaan sila. Binasa niya ang pangalan sa libingan. Katrina Avery Johnson. Lumingon siya at tumingin sa mga mata ni Alexander. Para sa isa pang emosyonal na sandali, nakita niya ang mga mata nito at pinatubig din siya nito. Hinila siya nito sa isang mahabang yakap. Nang humiwalay sila, umupo siya sa libingan at pinunasan ito ng kanyang mga palad. Hey Kat, meet Irish. Aniya at tumingala kay Irish bago ibinalik ang atensyon sa puntod. She's the girl I told you about. I couldn't move on from you without introduced you to the girl who has stolen my heart and filled the void within. She's a great person and she makes me super happy. Please don't think I replaced you. Nakagawa lang ako ng desisyon na mabuti para sa akin, and that's what you always wanted. Sana hindi ka galit pero napasaya ako ni Irish at balak kong panatilihin siya habang buhay. Huminto siya at tumingin kay Irish na tahimik na umiiyak. I'll get going now, I just thought it wise to introduce you to her. I'll come back some other time. I hope you're happy wherever you are, cause after so many years, I'm finally happy too. Goodbye, Kat. Nang halikan niya ang puntod at tumayo, niyakap siya ni Irish. Let's go, princess. At sabay silang naglakad palayo. At dito na po, nagtatapos ang part 38 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.